Ito ay nakapwesto 1,000 at 400 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Isang hindi matitinag na super missile na hindi kailanman matutuklasan ng Ukraine at kahit matuklasan man nila, hindi pa rin nila ito matatamaan. Kumpiyansa si Putin. Sa katunayan, sobra pa nga ang kanyang kumpiyansa. Natuklasan nga ang hindi matitinag na sandata. At nang matuklasan ito, ginawa ng Ukraine ang pinakamagaling nilang gawin. Wasakin ito. Matapos mabura ang sandata, nagtaka si Putin kung paano nagawa ng Ukraine ang pag-atake kahit wala silang kakayahang umatake mula sa malayo. Isang bagay na inakala ni Putin na hindi kailanman mag-e-exist ang tumama ng matindi sa Russia. Muli na namang napatunayan na mali si Putin. Pumunta tayo sa Votkinsk Machine Building Plant sa Republika ng Udmurt, Russia, na nasanksyon ng halos lahat ng pangunahing bansa sa kanluran at iba pa, kasama ang US, UK, Australia, Japan, Ukraine, Switzerland at Unyong Europeo sa naglagay ng plantang ito sa kanilang sanctions list. At may napakagandang dahilan kung bakit. Ang planta na 1,000 at 400 kilometro o mga 800 at 70 milya ang layo mula sa Ukraine ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng paggawa ng missile ng Russia. Kaya naman ito ay inilagay ng malayo sa Ukraine at sa natitirang bahagi ng Europa. Sinusubukan ni Putin na itago ang planta. Umaasang sapat na ang layo nito para maprotektahan ito laban sa matinding epekto ng mga lumilipad na parusa ng Ukraine, tulad ng naranasan nito mula sa mga tradisyonal na ekonomikong parusa. Pebrero 21 iniulat ng Telegraph na ang dating hindi matitinag na planta ay naging bagong biktima ng pag-atake ng Ukraine. Iniulat ng outlet na kinumpirma ng Ukrainian General Staff ang pag-atake sa Votkinsk Machine Building Plant gamit ang FP-5 Flamingo drone hybrid missiles. Ang pag-atake na tila sumira sa pasilidad ay isang strike na hindi kailanman inakala ni Putin na mangyayari at tiyak na hindi niya inaasahan, gaya ng ipapaliwanag pa namin mamaya sa video. Habang lumilipad ang Flamingo drone missiles ng Ukraine, napagtanto ng Russia at mga nakatira malapit sa planta ang katotohanan. Ayon sa The Telegraph, kumalat sa Russian Telegram channel ang mga video ng mga lokal na nagpapakita ng nabasag na bintana sa kalapit na gusali at malaking sunog na may makapal na usok mula sa planta. Napilitan si Alexander Brechalov, pinuno ng Udmurt Republic, na amining tinamaan sila ng Ukraine. Kadalasan, ang Russia ay nagkukunwaring ang mga atake ay epekto lang ng drone debris mula sa umano ay mahusay nilang air defense. Hindi maikakaila ang nagawa ng Flamingo ng Ukraine. Nasusunog ang planta ng Votkinsk. At may ilang malalaking dahilan kung bakit ito tinarget ng Ukraine. Paano ito lumago? At ano ang ginagawa nito? Patuloy na lumago ang planta ng Votkinsk kahit may mabigat na sanksyon. Ayon sa Kiev Independent, ang planta na pag-aari ng Estado ay lumaki ng husto mula nang simulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Libo-libong bagong manggagawa ang na-hire at may itinayong mga gusali. Naipasok pa rin ng Russia ang mga advanced na makina sa planta kahit may sanctions. Natuklasan ng Kiev Independent na gaya ng China, Belarus at Taiwan, nagbenta rin ng supply sa planta sa pamamagitan ng third party para makaiwas sa sanksyon at payagan ang Russia sa pagpapalawak. Para sa Ukraine, ito ay isang halimbawa ng mga sanksyon na hindi na ipapatupad o hindi sapat ang lakas para pigilan ang Russia sa gusto nilang gawin. Kaya kumilos ang Ukraine gamit ang sandatang akala ni Putin ay hindi kailanman magkakaroon. Tungkol naman sa ginagawa ng planta, may malaking dahilan kung bakit iniulat ng mga lokal na particular na tinarget ng Ukraine ang 2 workshop ng planta. 2 dahilan, sa katunayan, at maari itong ibuod sa 2 salita. Iskander M at Oreshnik. Isa ang Votkinsk facility sa pinakamahalaga sa Russia dahil dito ginagawa ang solid fuel ballistic missiles. Iniulat ng The Telegraph na ang Iskander M, isang short-range ballistic missile system na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine, ay ginagawa sa planta. Pinaniniwala ang ginagawa ng Russia ang nuclear-capable at hypersonic Oreshnik Mobile Intermediate Range Ballistic Missile o IRBM, na ayon kay Putin ay sandatang hindi mapipigilan at kayang maglakbay ng 10 beses ang bilis ng tunog. Malaking banta sa Ukraine ang 2 missile na ito. Ang Iskander M ay road mobile at may abot na hanggang 500 kilometro o mga 300 at 10 milya ayon sa Missile Defense Advocacy.
Ibig sabihin, pwedeng magpalipad ng misil ang Russia mula sa sarili nilang teritoryo o sa kaloob-looban ng sinakop na bahagi ng Ukraine. Kayang magdala ang missile ng nuclear o conventional warhead, pero sa Ukraine, conventional lang ang ginamit ng Russia. Sa kabila nito, ang 700 kilo o 1,500 at 40 libra ng lakas ng Iskander-M ay sapat na para magdulot ng malubhang pinsala sa kahit anong tamaan nito. Noong Pebrero 21 iniulat ng New Voice of Ukraine ang pag-atake ng Russia gamit ang 100 at 20 drones at Iskander-M missile sa Ukraine. Kahit na-neutralize ang 100 at 6 sa 100 at 20 drones, tumama pa rin ang Iskander-M. Kailangang alisin ng Ukraine ang missile na ito mula sa arsenal ng Russia. Ang pagwasak sa pangunahing pasilidad ng produksyon na responsable sa paggawa nito ang pinakamabisang paraan para magawa iyon. Mas delikado pa raw ang Oreshnik kaysa Iskander-M, ayon sa propaganda ng Russia tungkol sa missile. Bukod sa pahayag na ang missile ay hypersonic at umaabot ng Mach 10, tinatayang mayroon din itong saklaw na nasa pagitan ng 3,500 at 5,400 at 70 kilometro o mga 2,100 at 70 hanggang halos 3,400 milya ayon sa missile threat. Tulad ng Iskander-M, ang Oreshnik ay kayang ilipat sa kalsada at sa kahit mababang abot. Malaking banta ito hindi lang sa Ukraine kundi sa buong Europa. Ayon sa missile threat, ang hypersonic na sandata ng Russia ay kayang magdala ng 6 na MIRV warheads na bawat isa'y may 6 na submunitions, kaya't 36 na submunitions ang maaring tumama kada paglulunsad ng Oreshnik. Ginamit na ito ng Russia laban sa Ukraine dati, kahit ilang beses pa lang. Ang pinakahuli sa mga pagkakataong iyon ay noong Enero nang tinarget nila ang lungsod ng Lviv gamit ang Oreshnik missile matapos tamaan ang Dnipro noon. Bagamat magkakahiwalay ang mga atake, malinaw itong babala sa Ukraine na kailangan nitong tamaan ang mga target na akala ni Putin ay hindi maaabot. Sa pagbagsak ng Oreshnik, natanggal ng Ukraine ang isa sa pinakamalalaking banta mula sa Russia. Ngayon, nasusunog ang pabrika ng Votkinsk. Malinaw na layunin ng Ukraine na pabagsakin ang Oreshnik sa pinagmulan nito. Napatumban na ang super missile. Ipapaliwanag namin kung bakit akala ni Putin hindi ito mangyayari sa ilang minuto lang. Ngunit bukod sa pagkasira ng mga pagawaan sa Votkinsk, may iba pang nagawa ang Ukraine sa mga bagong aerial strike laban sa Russia. Ayon sa ulat ng Telegraph, tinamaan ng Ukraine ang Neftogorsk gas processing plant sa Samara, Russia. Bukod pa dyan, tinamaan din ng Ukraine ang mga pasilidad ng Russia sa sinakop na bahagi ng Donetsk, kung saan direktang tinamaan ang isang drone workshop at isang bodega ng mga pampadulas. Gaya ng ibang malalayong pag-atake ng Ukraine, layunin nitong pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia mula sa loob. Balikan natin ang pag-atake sa Votkinsk. Sa pagbibigay ng detalye tungkol sa pag-atake ng Ukraine, sinabi lang ni Brett Shilov na tinamaan ng mga drone ang planta ng paggawa ng missile. Hindi niya binanggit kung ano, at minamaliit pa niya ang nagawa ng Ukraine sa Udmurt Republic. Naging posible ang pag-atake ng Ukraine dahil muling lumipad ang Flamingo drone missile hybrid at napatunayang kayang tapatan ang mga pasilidad na gumagawa ng nakakatakot na missile ng Russia. Kayang lumipad ng hanggang 3,000 kilometro o mahigit 1,800 at 60 milya at may dalang 1,100 at 50 kilo o humigit kumulang 2,500 at 30 libra na warhead. Ang Flamingo ay isang hybrid ng drone at missile na kinatatakutan ng Russia. Pinaghalo nito ang pinakamahusay na katangian ng cruise missile sa layo at lakas, pati na rin ng isang drone. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, ang Flamingo ay nagpapakita ng lumalawak na trend ng murang cruise missile designs mula sa paggamit ng mga one-way attack drone. Ang mga sistemang tulad ng ruta ng Ukraine at Barracuda ni Angel ay gawa ng mga organisasyong mas bihasa sa UAV kaysa missiles. Ang bagong anyo ng pag-unlad ang kinababahala ni Putin. Para sa leader ng Russia, hindi dapat umiral ang sandatang Flamingo, pero naroon na ito. At bago tayo magpatuloy sa mas malalim na usapan tungkol dyan, isang mabilis na paalala lang na ikaw ay nanonood ng The Military Show. Kung gusto mo pa ng ganitong uri ng kaalaman, siguraduhing mag-subscribe ka sa channel. Ngayon, naranasan ng Russia ang long-range na problemang akala nila ay di mararanasan.
Nang sinimulan ni Putin ang pananakop, hindi handa ang Ukraine na umatake o makapinsala sa teritoryo ng Russia. Ibinunyag ni Fabian Hoffman ng missile matters na noong 2022 karamihan sa missile arsenal ng Ukraine ay mga sandatang Soviet na kilala at may panlaban ang Russia. Nagsimula nang gumawa ang Ukraine ng sariling missile, lalo na ang R-360 Neptune anti-ship missile. Naipadala lang ito sa hukbong dagat ng Ukraine noong 2021 at kahit kay Putin, wala rin itong malaking epekto. Paminsan-minsan, tinatamaan ng Neptune ang barko sa Black Sea. Pero hindi ito missile na pang-atake ng Ukraine sa mismong teritoryo ng Russia. Naniniwala rin si Putin na mahihirapan ang Ukraine na paunlarin ang kung anong meron sila, gaya ng paliwanag ni Hoffman. Malaki ang mga hadlang sa industriya ng missile ng Ukraine. Ayon kay Hoffman, malalim ang pagdepende ng Ukraine sa piyesa at merkado ng Russia na biglang naputol noong 2014 at bahagya lang napalitan pagdating ng 2022. Para kay Putin, ibig sabihin nito ay walang kakayahan ang Ukraine na gumawa ng sandatang kayang tumama sa Russia kahit pa may mahuhusay itong technical na eksperto mula Soviet Union. Gayunpaman, gumawa pa rin ng hakbang ang Russia upang sirain ang natitirang industriya ng missile ng Ukraine. Sa unang taon ng pananakop ni Putin, inatake ng Russia ang planta ng missile ng Ukraine, kabilang ang Pivdenmash strike sa Dnipro noong Nobyembre 2022. Pagsamahin ang mga ataking ito sa paniniwala ni Putin na hindi kayang paunlarin ng Ukraine ang long-range na kakayahan bago masakop ng Russia. Kaya naniwala siyang hindi magagalaw ang Oreshnik at iba pa. Hindi pinansin ni Putin ang kakayahan ng Ukraine sa long-range na armas at tumutok sa kanluran. Nagsimulang tumanggap ang Ukraine ng ilang sandata mula sa mga kasosyong bansa sa kanluran tulad ng Storm Shadow at Scalp missiles mula sa UK at France, pati na rin ang ATACMS missiles mula sa US. Bagamat makapangyarihan ang mga ito, hindi kayang tumama ng mga sandatang ito ng masyadong malalim sa loob ng Russia. Ang Storm Shadow ay may saklaw na 250 kilometro, 155 milya, habang ang ATACMS ay mas malayo sa 300 kilometro, 186 na milya. Delikado, pero mas banta ito sa hangganang rehiyon ng Russia at barko sa Black Sea kaysa iba pang lugar. Kailangan lang ni Putin tiyakin na ang mga planta ng misil gaya ng Votkinsk ay malayo sa abot ng sandata ng Ukraine para malaya ang Russia sa gusto nitong gawin. Alam na natin ang pagkakamali ni Putin. Muling minamaliit ng leader ng Russia ang Ukraine at inakalang hindi nila maaabot ang mahalagang pasilidad ng misil ng Russia. Binatikos ni Putin ang kanluran sa pagbibigay ng long-range missiles sa Ukraine, pero hindi niya napigilan ang Ukraine sa paggawa ng sarili nilang long-range na sandata. Nauna ang kayabangan sa pagbagsak ni Putin dahil sa tutok niya sa kanluran. Nakagawa ang Ukraine ng mga sandata tulad ng Flamingo, kasama ang marami pang nauna rito, nang hindi napipigilan ng Russia. Bakit susubukan ng Russia? Naniwala si Putin na hinding-hindi magkakaroon ng sandatang tulad ng tumama sa pasilidad ng Votkinsk. Sa pagtatapos ng 2023, nagpakita ang Ukraine ng planong palakihin ang produksyon ng lokal na missile at long-range na sandata. Napilitan ang bansa nang malaman ng Ukraine na hindi darating ang ilang kanluraning sandata tulad ng Taurus mula Germany. Kahit ang mga natatanggap ng Ukraine tulad ng ATACMS ay may restriksyon kung paano at saan ito gagamitin. Noong Nobyembre 2024 lang pinayagan ng US ang Ukraine na tamaan ang piling lokasyon sa Russia gamit ang ATACMS. Sa kabila ng mga salik na ito, tuloy ang trabaho ng Ukraine. Ayon kay Hoffman, sa pagtatapos ng 2024 kayanan ng Ukraine gumawa ng sariling long-range drone at mini-cruise missile. May mga palatandaan na paparating pa, pero binaliwala ni Putin. Mayabang pa rin siyang naniniwalang hindi matitinag ang pinakamahalagang ari-arian ng Russia kahit anong gawin ng Ukraine. Pagsapit ng Agosto 2025, gumagamit na ang Ukraine ng long-range drone tulad ng Lyuty at FP-1 na sumisira sa oil refinery ng Russia at iba pang target. Gayunpaman, wala pa rin ginawa si Putin. Oo, may mga drone nang lumilipad sa teritoryo ng Russia halos linggo-linggo. Pero karamihan ay may maliliit lang na kargamento. Wala namang sandatang missile ang Ukraine na kayang magdulot ng malaking pinsala. Papunta na talaga roon ang Ukraine.
kahit ano pa ang sabihin ni Putin. Sa katapusan ng 2025 magagamit na ang Flamingo. Noong 2026 nagamit ito ng Ukraine ilang beses para pabagsakin ang mga mahalagang target ng Russia. Kabilang ang lugar na kaugnay sa Oreshnik na ilalantad namin sa dulo ng video. Nang lumipad ang Flamingo, napagtanto ni Putin na nakakagawa na ang Ukraine ng sandatang kayang tamaan ang mga target sa Russia na dati niyang akalay ligtas. Sinubukan itong pigilan ni Putin. Ayon sa military analysts, gumastos ng malaking resources ang Russia para malaman kung saan ginagawa ang Flamingo. At nang malaman nila ito, nagsagawa ang Russia ng pag-atake sa mga pasilidad ng paggawa ng drone missiles. Sabi sa ulat, ginamit ng Russia ang Oreshnik sa pag-atake. Hindi ito nagtagumpay dahil iniulat ni Pangulong Volodymyr Zelensky noong kalagitnaan ng Pebrero na tuloy pa rin ang produksyon ng Flamingo kahit may atake ang Russia. Ang missile facility sa Votkinsk ay bagong biktima ng sandatang akala ni Putin ay hindi iiral. Ayon sa Center for European Policy Analysis o CIPA, ang paglipad ng Flamingo ay senyales ng malaking problema sa Russia. Mula sa pananaw ng Russia, mukhang nakakabahala ang hinaharap. Kapag naipakalat ang ganitong missile, lalakas ang malalayong atake ng Ukraine at mas malalaking pinsala ang aabutin ng infrastruktura ng langis at gas ng Russia. Nahirap na ngayon dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine, ayon sa CEPA. Parang minamaliit dito ang Ukraine, na madalas na tema sa kwento. Tama, tinatarget ng Ukraine ang mga pasilidad ng langis at gas. Pero gamit ang Flamingo laban sa gumagawa ng Iskander-M at Oreshnik na misail, mas kita ang mas mataas na ambisyon ng Ukraine kaysa inaasahan ni Putin. Nagbunga na ang pagsisikap ng Ukraine sa mga sandatang malayuan. Ngayon, mas marami na silang kayang tamaan ng mga target sa loob ng Russia kaysa dati. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa hinaharap ng digmaan sa Ukraine? Hindi maikakailan na simboliko ang oras ng pag-atake ng Ukraine sa planta ng Votkinsk. Lumabas ang balita ng pag-atake agad matapos mabigo ang usapang pangkapayapaan ng Russia at Ukraine. Ginawa sa Geneva sa loob ng ilang araw. Natapos ang mga pag-uusap noong Pebrero 18, muli na namang walang naging tagumpay o pag-usad. Patuloy na hinihiling ng Russia na isuko ng Ukraine ang ilang teritoryo. Sa bagong Flamingo attack ng Ukraine, nabasag ang kwento ng Russia na malapit na itong matalo. Mas kaya na ngayon ng Ukraine na pahinain ang Russia at ang pagkasira ng kakayahan ng Russia sa paggawa ng ilan sa pinakamahahalagang misil ay perpektong halimbawa nito. Nagbahagi ang UATV ng mahalagang punto sa ulat ng Flamingo strike sa Ukraine. Sinabi nito na tumugon ang Russia sa pamamagitan ng isa na namang long-range na pag-atake sa Ukraine. Ngunit gaya ng madalas mangyari sa mga pag-atake ng Russia, karamihan sa mga tinarget ng bansa ay mga sibilyan at hindi mga target militar. Gayunpaman, maaaring nagkamali si Putin ngayon. Mukhang tinamaan din ng Russia ang gusali ng produksyon ng Amerikanong Mondelez International bukod sa karaniwan nitong mga target. Maaaring problema ito kay Putin. Isa ang pasilidad na iyon sa unang malaking pamumuhunan ng Amerika sa Ukraine matapos bumagsak ang Soviet Union. At ayon sa UATV, sinadya ng Russia ang pag-atake roon. Baka nababahala si Putin dahil sa Flamingo at dumadaming long-range weapons ng Ukraine. Kung totoo, ang pag-atake sa kanlurang negosyo sa Ukraine ay di makakabawas sa kanyang kaba. Paano mag-uusap ang Moscow at Estados Unidos tungkol sa ekonomikong dialogo kung inaatake ng Moscow ang mga pasilidad ng produksyon ng Amerika? Ayon sa UATV, kawili-wiling tanong ito. At interesante ring makita kung paano tutugon ang US at ang epekto nito sa pagtrato ng Amerika sa Russia sa darating na usapang pangkapayapaan. Para naman sa Ukraine, magpapatuloy ito sa pagpupursige gamit ang kanilang long-range na estratehiya. Narito na ang mga sandatang hindi inaasahan ni Putin. At hindi pa dito titigil ang Ukraine. Kasama sa agenda ng Ukraine ang pag-evolve ng kanilang mga taktika sa ere. Ibig sabihin, ang Flamingo ay panimulang hakbang lang at hindi ang pinakahuling layunin. Nakapagbuo rin ang Ukraine ng iba pang mga missile at mga sandatang parang missile tulad ng Long Neptune at Palyanichia na ginagamit nila para atakihin ang teritoryo ng Russia. Ginagamit na ang ATACMS at Storm Shadow habang nagpapatuloy ang produksyon ng Flamingo. Habang nasusunog ang pabrika ng Votkinsk, tatanungin ni Putin kung ilan pang dating ligtas na ari-arian ng Russia ang ngayoy nanganganib. Hindi magugustuhan ng leader ng Russia ang sagot dahil mas marami ito kaysa inaasahan niya. Para patunayan,
baka maalala mong nabanggit namin na tinamaan ng Ukraine ang isa pang pasilidad kaugnay sa Oreshnik kanina sa video. Nangyari ang pag-ataking iyon bago tinamaan ng Ukraine ang pabrika ng paggawa ng missile ng Russia, at isa pa itong patunay na napatunayan ng Ukraine na mali si Putin gamit ang long-range na estratehiya nito. Gusto mo bang malaman pa ang tungkol sa pag-ataking iyon? Panoorin mo ang aming video para malaman kung ano ang ginawa ng Ukraine para lumpuhin ang Oreshnik ilang linggo bago ang pinakabagong pag-atake nito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang pagsusuri tungkol sa patuloy na nagbabagong estratehiya ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.